Okay, magandang araw. Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta kayo mga kababayan? Alam po ninyo, mainit po itong usapin ng impeachment laban dito kay VP Sara. Kahapon, meron na pong nag-file ng impeachment. Pinangunahan po ito ni dating senador at dating DOJ Secretary na si Leila de Lima. At siyempre kasama din po niya itong si sino ba to? Isang kinatawan ng Akbayan Party List na nagangalang Percy Saldanya. Ayun. Tumama. Ito kasing itong kung kinatawan ng Akbayan sa Kamara ay bago. Late na po siya umupo. Hindi ko alam kung anong dahilan. Sila po kahapon itong si kasama niya itong si dating secretary, DOJ secretary at senador Leila de Lima. At meron din po siya mga kasama na mga private individual. At nakita natin doon itong si running press. Yung mahilig tumakbo. Yung pare mahilig tumakbo. Minsan nagkakaroon pa ng hunger strike. Sino ba yon? Yung kalbo? Nakalimutan ko na eh. Kapangalan ko pa eh. Robert, tama. Robert Reyes. Yun, tumama. Robert Reyes, Father Robert Reyes. At nandun si Jing Billis. Yung iba doon, di ko nakilala eh. Hindi ko kilala yung iba doon. Sila po yun ang kasama kahapon na nag-file ng impeachment. Kahapon mga binanggit po ni Leila de Lima na itong impeachment ay impeachment complaint ay pinirmahan ng 17 complainants. Galing na ito sa mga civil society, mga organization, religious sector, galing sa iba't ibang grupo. Okay, katulad ng Magdalo. Siyempre pag Magdalo ay walang iba kundi si Trillanes yan, grupo ni Trillanes. Alam po ninyo, ito si Trillanes kasi kilala natin na isang matinding kritiko ng mga Duterte. Talagang sabi nga ng iba, ito daw si Trillanes ay kung ano-ano mga pinagagawa. Kamakailan doon sa Kongreso ay malaya po ito si Trillanes na maglatag ng kanya mga yung mga akusasyon laban kay sa mga Duterte. Okay. So yan po So ito po itong mga binanggit ni Secretary Leila de Lima na ground of impeachment. Sabi dito culpable violation of Constitution, number 1. Number 2, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, betrayal of public trust, and other high crime. Yan daw po ang mga binabanggit niya na ground of impeachment. Hindi lang kasama yung treason. Hindi ko alam kung ano ba ito mga laman nito, sinasabi nito ni si Leila de Lima na mga nilabag di umano nito si VP Sara. So ito po yung mga nabanggit ni de Lima. Sabi niya dito ay total of 24 article of impeachment. Among the article is misuse, failure to account, the intel and confidential funds, both OBP and DepEd,
threats. Once during press conference, ito yata yung nung nabanggit ni VP Sara na kapag siya ay pinatay, meron siyang kinausap na tao di umano para gumanti, ipaghiganti. So ito, malamang ito yun, okay? Then, unbecoming betrayal of public trust. Okay? So, yan dahil na-file na yan sa Kamara, siyempre, didinggin nila yan. Kung para malaman nila kung merong grounds, kung meron bang sufficiency. Okay? Pag meron, pagbubutuhan nila yan. Siyempre, under the current constitution, an official can be impeached of 1/3. So, dapat 1/3 makakuha na boto na 1/3 pabor sa impeachment. Okay? Pero sa akin palagay, kahit na mahina ang ground of impeachment, sa akin palagay, yan po ay papasa sa Kamara. Dahil, si Speaker, yan po ang kanyang sa ating palagay, yan po ang kanyang sa puso, sa isip. Sa ating palagay, itong impeachment ito, nasa puso ni Speaker, nasa isip, na impeach itong si Vice President. Kasi siyempre magiging mahigpit na kalaban na yan sa politika sa 2028. Para maalis si VP Sara sa DepEd, sa OBP, kailangan ma-impeach. Siyempre, pag na-impeach, may posibilidad na siya ang uupo. Galing, di ba? Yung mga hindi binuto ng tao, siya ang uupo sa pwesto. Yan kasi ang batas natin, konstitusyon. So yan po 1/3 ng mga congressman ang kailangan bumoto para may ipasa itong impeachment. Pero sa ating palagay, baka hindi lang 1/3 ang buboto dyan. Baka nga 3 lang ang hindi buboto dyan yung mga kaalado ni VP Sara, 3, 4, mga ganun. Okay, si Pulong, si Ongab, si GMA, itong si Congressman Marcolita, at si yung Duterte Youth Party List, si Cardima. 5 lang yan 5 lang itong mga yung yung mga sumusuporta kay VP Sara. Kaya sa ating palagay, maliban sa 5, lahat yan buboto pabor sa impeachment. So yan ngayon, siyempre pag naipasa dyan, nakapasa dyan nakalusot dyan sa Kamara, iakat sa Senado. Okay? Sa Senado, doon na yung final, yung labanan ng mga magagaling. Magagaling sa batas. Ang problema dito ngayon palibasa ito kasing ating itong proseso na to ay numbers game. Kung sino yung kaalyado mo, siguradong ipagtatanggol ka. Pero pag hindi mo kaalyado, wala. Huwag mong asahan. Okay? Lalo ngayon, pag nakaupo sa Malacanang ay kalaban. Dating kakampi, kalaban na ngayon ng mga Duterte, ni VP Sara. At karamihan dyan sa mga sa ticket ngayon ni Bongbong Marcos, yung kanyang ini-endorso, ay mga kamag-anak din ng mga senador, yung mga tulad ni Villar. Yung kanyang anak, tumatakbo. Ito si Camille Villar, tumatakbo sa ilalim ni Bongbong Marcos.
sa ticket ni Bongbong Marcos. Itong si Pia Cayetano, tumatakbo rin sa ticket ni Bongbong Marcos. Itong si, sino pa ba? Actually, itong Villar, kaibigan yan mga Duterte, pero sa ngayon, hindi tayo umaasa sapagkat, nasa panig sila ngayon ng ng mga Marcos Kaya hindi tayo umaasa dyan. Kaya sa ating palagay, 60-40. 60-40. Okay? Sa part naman ng sa Senado naman, kailangan ay makakuha ng 2/3 na boto para ma-impeach si VP Sara. Pag hindi nakakuha ng 2/3, hindi siya ma-impeach. Okay? Sabi dito if the person impeached shall be found guilty upon any of articles of impeachment by the vote of 2/3. Ayan of all the members of the Senate, the court shall be proceed to pronounce a judgment of conviction. Okay? So, 2/3. Sa Senate, sa Senate. Pag hindi nakakuha ng 2/3, ilan ba yan? Kasi ang mga senador ngayon, dapat 24. Okay? Pero dahil ito si Angara ay naging DepEd Secretary, so 23 na lang. Okay? So, kung 2/3 dyan, 16, hindi ko alam kung baka 15 na lang, no? 15. Okay? So, yan Pag hindi nakakuha ng 2/3 vote itong Senate, so hindi i-impeach si VP Sara. Okay? So, ako, tinitingnan ko sa Senado kung sino ba itong mga nakikita natin na medyo kakampi ni VP Sara. Okay? May mga nakikita tayo dyan Binibilang-bilang ko na nga kung sino-sino mga ito. Sa tingin ko, ang matindi ang labanan dyan. Dikit, kumbaga. Dikit ang labanan. Dyan sa Senado. Alam po ninyo ay itong impeachment na ito, mahirap ito kasi dahil nga numbers game ito, kung minsan may mga pagkakataon na ang isang tao ay isang public official na impeachable, na i-impeach pero wala namang violation sa batas. Katulad dito si dating Chief Justice Renato Corona. Nakita niyo ba yan mga kababayan, ang nangyari kay dating Chief Justice Renato Corona? Na-impeach yun ng panahon ni Pinoy. Ako awang-awa ko sa tao na yun Kasi kung makita ninyo mga kababayan noon, nung panahon ni Corona, talagang matindi yung sa kanya, yung batikos. Kung ano-ano mga masakit na salita ang tinanggap na kanyang pamilya. Oo, talagang may mga nagsasabi nga na yung impeachment daw yun kay Corona ay talagang mismo ang dating Pangulong Noynoy ay yung nagtrabaho. Maging itong si Jinggoy, inaamin niya na siya daw po nakatanggap ng magkano ba yun? 15 million? Di umano? Na galing doon sa Malacanang? Nabanggit nila yun Kaya nakakalungkot nung nangyari kay dating Chief Justice Corona sapagkat dito ka matino kang tao, mabubuti kang tao, pero dumaan ka
dumaan ka sa mga ganitong sitwasyon na hindi mo naman gusto, porket kalaban ka, porket kalaban ka sa politika. Actually, ito si Corona naman, ano naman ito, dating appointee kasi yan ni GMA, dating Presidente Gloria Arroyo. Inappoint niya ni GMA na para maging Chief Justice. At sa ilalim ni Corona ay doon yata nagkaroon ng yung mga tungkol sa Hacienda Luceta, yung pinamigay. Inaprubahan ng Supreme Court itong petisyon ng mga itong reklamo ng mga taga Hacienda Luceta pabor sa complainant. May mga nagsasabi na di umano ay yun daw ang dahilan kaya nagalit itong si Pinoy. Yun naman sabi-sabi lang, hindi nating mga balita lang. Hindi tayo sigurado. Ngayon, after niya, namatay na si Corona. Sa sama ng loob. Nung namatay na si Corona, mga pagkalipas mga halos isang taon yata, naglabas ng desisyon ng Supreme Court na ito pala si Corona ay hindi naman guilty, not guilty. Walang nilabag na batas. Pero dahil sa numbers game, siya po ay naalis. Natanggalan ng karapatan dahil sa maling paghuhusga, maling pasya ng itong ating mga hurado, ng mga membro ng Senado. Kaya tayo po ay awang-awa dyan. Kaya ito na naman. At hindi lang nung kay Erap, di ba nung kay Erap, kay dating Pangulong Erap, ang siya po ay dumaan din sa impeachment pero hindi naman siya na-impeach Ang dahilan nun ay ang hindi na buksan na envelope. Nung kalaonan, nung binuksan wala ang panlaman. Ang problema, wala na. Pinagkaisahan na si Erap. Nag-walkout itong mga prosecutor. Ang tao nagalit dahil hindi binuksan ng envelope, nagpuntahan sa EDSA. Tapos wala palang laman ang envelope. May laman pero hindi na pala ganun ka tibay na ebidensya. Kawawa naman yung tao. Kaya hito na naman ngayon. Dito na naman tayo sa usaping impeachment. Kawawa po yung tao na dadaan sa impeachment tapos ma-impeach, matanggal sa trabaho, na binoto ng tao tapos tatanggalin na ng iilan dahil kaaway nila sa politika. Tapos bandang huli idideklara ng korte not guilty pala. Tapos na. Dahil nahusgahan mo na yung tao. Kung ano-ano mga masakit na salita ang binitawan ng mga ibang tao. Tapos wala palang kasalanan. Yan masakit yan. Okay? Alam po ninyo mga kababayan, ito kasing yung mga grupo ng mga dilawan. Sila yung eksperto sa ganitong usapin. Impeachment. Sila. Diyan sila eksperto. Yung propaganda. Subok na sila diyan. Actually, kay Gloria, hindi lang nagtagumpay ang impeachment kay Gloria kasi nga hindi nakapasa sa kamara.
Meron din nun, may impeachment din kay Gloria. Hindi lang nakapasa. Si Pinoy lang wala ata. Si Pinoy lang yata walang impeachment na isampa dyan sa Kamara. Kay Pinoy lang yata. Timeline lang ni Pinoy. Panahon ni Pinoy pala. Oh. Okay. Nung panahon ni PRRD, wala din. Meron pero hindi rin naipasa. Okay? Alam niyo ba mga kababayan, no? Nung panahon ni PRRD, di ba itong si dating BP Lini ay pumunta ng ibang bansa. Nagtalumpati doon. Nagtalumpati siya. Namigay siya ng May nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basihan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirain bayan? Okay, ako, malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero you create trouble there po. Ayaw yung military kasi ayaw nila hindi naman tamad, pero bakit mo dagdagan yung problema nila? Pati police. Who will keep order in this country, kundi sila. Ngayon magsabi lang, hindi lang natin magsabi lang, mga to gusto ng gulo. Gusto talaga ng basagan ng ulo. Maganda na nga ang buhay kakatapos lang ng eleksyon. This is a democracy. Leaders are elected. If there are to be son of a it's still the people's choice. Remember that. Sir, sorry, follow up. So wala kayong nakikitang mali dun sa ginawa niya, sir, na nagbigay siya ng video dun sa UN Commission on Narcotics and said na may palit ulo? Ma'am, I cannot out of the country for 4 days. I have not been abreast with the... Alam mo yun, ako nakabasa ng newspaper, yung mga column, hindi ko nakabasa. Yun lang, yung news talaga. But wala akong nahawak ng newspaper. Okay, yan So, yan po ay yung video na yan. Pinakita ko sa inyo para malaman ninyo na nung panahon ni PRRD, meron din mga congressman na gusto i-impeach itong si BP Lini. Okay, dahil nga ang issue noon, itong si BP Lini ay pumunta ng ibang bansa, nag-abroad, tapos nagtalumpati doon against sa patakaran o sa policy ni PRRD, yung tungkol sa war on drugs, yung mga human rights, ganun. Nagtalumpati siya doon. Ngayon, dyan sa Kamara, meron dalawang congressman na loyalista. Ang plano sa i-impeach, plano sa sampahan ng impeachment. Kaya lang, ito si PRRD, sabi niya sa video, stop. Tigilan mo yan, sabi ni PRRD. Tayo ay demokrasya. Yan ay binuto ng tao. At ang impeachment ay abala lang, gastos lang, sabi ni PRRD. Guys, sabi ni PRRD, demokrasya tayo.
itigil nyo yan. Okay? Kasi ito si PRD, hindi niya, wala sa kanyang utak, sa kanyang puso, ang mang-atake ng kalaban sa politika. Ang kanya, gusto niya maayos, tahimik ang bayan, tahimik ang bansa, tahimik ang mga Pilipino. Yan ang gusto niya eh. Yan nga sabi niya, hayaan mo sila, hayaan mo siya. Kahit na binabakbakan ako, okay lang yan. Demokrasya tayo eh. Pero ngayon, iba. Kung tutuusin noon, ng panahon ni PRD, maraming dapat imbestigahan noon. Di ba mga kababayan, natandaan nyo? Nung panahon ni Noynoy, marami noon mga masasabi natin mga kahina-hinalang mga proyekto na masasabi natin na dapat imbestigahan, katulad nung yung CR, yung CR na walang dibisyon. Merong bowl, magkatabi, 3, walang pinto, walang separation. Ginawang memes yun dati ng mga kababayan natin. Iyon, anomalya yun eh. Magkano ba yung gastos doon? Bilyon-milyon. Kung tutuusin, kung si PRD ay mamumulitika, pwede niya imbestigahan yun, pwede niya habulin yun, pero hindi niya ginawa alang-alang sa katahimikan ng bayan na huwag maghati-hati. Ganun po. Ang mga Duterte, wala sa kanila yung mamumulitika, yung mga kapwa. Iba itong mga dilawan eh. Diyan sila magaling sa propaganda. Subok na yan. Di ba? Subok na yan. Panahon pa ni Ninoy. Panahon pa ni Cory. Hanggang sa ngayon, yan po ang kanilang advocacy. Ganyan. Yan po ang kanilang polisiya sa kanilang partido. Di bali sa kanila, wala sa kanila na maghahati-hati ang bayan. Maghahati-hati ang mga Pilipino. Di bali sa kanila na maghihirap ang Pilipino. Basta sila, maka-atake lang sila. Maka-atake lang ng kalaban sa politika, maigupo lang nila, mapin down lang nila ang kalaban nila sa politika. Sino kawawa? Mga maliliit na Pilipino. Di ba? Ito na naman ngayon. Nasa usapin na naman tayo ng impeachment. Kaya, ano kaya ang susunod mangyayari sa atin dito? Kasi ganito, alam niyo mga kababayan, ito yung mahirap sa atin eh.